Alright, nasa linya na natin, Mir, si Undersecretary Alex Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Morning, Boss Joel and Miss Weng. Good morning. Oho. Magandang umaga rin sa ating mga nakikinig. Matagumpay ho nating naisagawa yung ating airdrop ng mga supplies dito po sa Teresa Magbanwa. Meron ba tayong naging problema kahapon doon sa ginawa ho nating bibigay ng resupply? Wala tayong naging problema. Actually, naiparating naman sa National Maritime Council yung intention ng Philippine Coast Guard na ituloy pa rin yung ating yung routine resupply activities nila. Nagkataon lang talaga medyo malalaki yung alon, so hindi kakayanin talaga ng maliliit na barko ginagamit nila, so nag-resort tayo sa air mode. Oho. Para po maiwasan yung harassment sa karagatan, hindi ba natin pwedeng gawing normal na yung pag-airdrop ng supply do sa ating mga tropang nasa gitna ng karagatan? Baka mga flares Yusek? ang gawin sa atin. Batuan tayo ng mga oo, flares. sa di ba? bagay, oo, tama yun. Pero ano ba yung mas magandang choice, Yusek? Meron ba tayong ginagawang pagbabago do sa diskarte natin ng resupply mission? Kasi nakaharap palagi sa panganib po yung ating grupo pag nagsasagawa ng mission na yan. Ay, alam mo, talagang very challenging yung pag-begin resupply. Yusin natin yung signal ni Yusek, Challenge Alex. din ang kanya signal. Very challenging mga kapuso. And baka tinatama ng alon, Weng, Hindi. ng West Philippine Sea. Nasa nasa dryland ganun ba? si Yusek Alex Lopez. Oo. And ayusin lang natin para mas malinaw nating maintindihan yung Kasi kanyang mga nakusuhan sinasabi. po tayo ng China na Tayo raw naglalagay po daw sa langanin. sa panganib ng ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard dahil pinipilit natin na pumasok doon sa kanilang inaangking teritoryo dyan sa Escoda Shoal. At Kanila daw po kasi yan. Ina-undermine natin yung regional security. Oo, di ba? Dapat daw alisin nga natin daw yung Teresa Magbanwa doon eh. Siyempre, hindi natin sila paniniwalaan dahil atin yan. Hindi lang basta paninilawan, naman. dead makels. Dead makils tayo dyan. Hindi natin sila... Sino sila Okay na siya. para magsabing alisin ng Teresa Magbanwa dyan? Alright. Okay. Sige, balikan natin si Yusek Alex. Yusek, naputol ka kanina. Baka daw may ibang diskarte tayong gagawin. Parati tayong hinaharas na lang dyan. So, yung bang airdrop missions natin, mas mapapadalas ba ito? At hahabaan na ba natin yung dami ng supply? Oo. Pang isang buwan na o kaya pang ilang linggo ba yan? Yan, yung tingnan natin, supply na yan. Alex. Yusek? Hi, hello. Opo. Tuloy po kayo. Opo. Okay, sige. Yung sinasabi ko nga na routine naman itong ginagawa natin. Kaya lang nagkataon talaga na medyo malaki alon, hindi maganda yung panahon ng yung weather conditions during that time. So yung Coast Guard nag-resort to airdrop. At paano natin gagawin in the future? Pinapabayaan natin yung Coast Guard yung diskarte. So it depends on the situation on the ground or sabi natin the situation on the sea level. Ika nga. Okay, meron po nagsasuggest at kahit naman ang Estados Unidos sinasabi nila na bukas sila doon sa pagtulong sa atin sa halimbawa Parang escort, no? sa tuwing meron tayong resupply mission. Nasaan punto po tayo sa pag-consider nun? Kasi kahit si Defense Secretary Gibo Teodoro, sinasabi niya na pwede nating expand yung MDT kung kailangan, hindi po ba? Oo. Isang option yon pero siguro extreme option na yon. Dahil sinabi nga ni General Bronner, kung kaya natin, tayo lang. Hindi na natin kailangan yung tulong ng iba. Kasi magmumukha naman tayo talagang mahina. Pero we have the capabilities actually. So it depends on the situation whether, sabi nga ni General Bronner, kung talagang mamamatay naman mga tropa natin na hindi naman natin papayagan. Extreme measures yun. Extreme options. So sa ngayon hindi pa siya option, Undersecretary? Hindi pa. Actually, marami pang pag-uusapan tungkol doon, paano gagawin. So, it's a maraming moving parts, ika nga. Okay. Ito, nakita na natin yung mga maaaring mangyari pa, no? Doon sa ating ginagawang resupply mission, binabangga na tayo, sinisira na yung ating barko natin. Oo. Tapos, syempre, binobomba tayo ng tubig. May nakikita ba kayong worst case scenario pa? Maliban doon sa mga nakikita na po natin ngayon? Yusek?
Yeah, ang worst case scenario doon, yun ang iniiwasan natin, yung humantong sa magkaroon ng yung putukan o konting tunog ng akala ng either side na may putok. Kasi pag ganun, iba na yung iba na yung siyempre mindset ng tao natin. Maybe either on the Chinese side or on our side. Pag may konting putok or semblance of putok, iba na yung magiging isang, siyempre, life preservation na mode na yung mga tao natin or even sa China. So, isa yung mga bagay na iniiwasan natin, misunderstanding, yung interpretasyon ng mga information na nakakalap natin sa atin on the ground. That's why we are very, very careful on our side. Okay, at sa kabila po ng pagiging mas marahas ng mga China Coast Guard and Chinese militia, ang ating standing order pa rin sa tropa natin na pumupunta dyan at sasagawa ng resupply mission ay maximum tolerance pa rin, Yusek. Hindi gaganti kahit anong mangyari. Oh, definitely. Kasi alam mo, yung principle of kinetics, yung kung isang action, tumpasan natin ang pangalawang action, yung pangalawang action na normally mas matindi. Yung third action, mas matindi sa pangalawang action and it can happen in an instant. Mabilis ang pangyayari. So, yun, very, very, very careful tayo. Binibigyan natin ng kaukulang instruction mga tao natin. Restraint, control, pag-isip mabuti. Okay. Hindi naman kaya maubusan tayo ng barko sa kasisira po ng China Coast Guard, kababangga. Meron naman tayo. Hindi, may darating daw na bago, sabi ni Secretary Chodoro. May mga bago daw na darating, no? Ano lang yun, sample yung sinabi ko, but sa akin is hahayaan talaga na lang natin na Ganun na lang ba tayo talaga? doon sa gitna ng karagatan. As much as we can, ganun kasi yung instruction natin, Pangulo. We will exhaust all diplomatic channels and mechanisms towards a peaceful resolution of this conflict. Hopefully not. Baka siguro tuloy-tuloy naman yung pag-uusap natin with yung bansang China. How to go about it. In fact, yun nga yung meron tayong provisional understanding. And hopefully, dahil doon nangyari sa Sabina, they can again come up with a series of talks, deliberate, meticulous talks, so that we can really escalate and come up with our peaceful options. Nadadala pa po ba sa usap ang China sa ganitong pagkakataon? I'm sorry. Nadadala pa po ba sa pakiusapan ng China sa ganitong mga senaryo na nakikita natin na paulit-ulit lang po yung panghahara sa atin? Alam nyo, ang nangyayari kasi, yung mga actions ng China kasi is on the ground, yung mga kanilang assets on the ground or on the sea. Pero yung nakikipag-usap top level umaayon sila Kaya lang pagdating sa baba, siguro yun ang problema. Correct. Yun ang problema. So parang iba yung sinasabi ng kaliwa, iba yung ginagawa ng kanan. Precisely. Kaya nga. So, paano? Kakausapin pa ba natin yung mga yan? Parang walang kwentang kausap naman. Paano natin mareresolve ba yun, Yusek? Again, ganun pa rin yung mga sales, mga diplomatic approach na we will maintain our communication lines open with China. We will not abandon that kasi that's one isang paraan talaga yan para talaga ma-resolve. Otherwise, wala Kung hindi tayo mag-uusap, hindi tayo magkakaintindihan, di ba? So, our lines of communications will always be open. Tapos gusto nila alisin na natin yung Teresa Magbanwa dyan sa Escoda Shoal. Dahil sinisira daw po. Hindi mangyari. Oo, dahil parang sinisira daw po natin ang regional security. Wala silang karapatan dahil sila yung illegal na presensya. Atin yun, naka-angkla tayo sa UNCLOS tsaka sa 2016 arbiter ruling that exercises gives us the authority to exercise ating sovereignty, sovereign rights, jurisdictions area. Okay. Escoda is 75 nautical miles from Palawan. Nasa loob ng 200 exclusive economic zone. Ang pinakamalapit na provincia ng China actually is Hainan, which is more than 500 nautical miles. Layo. 500 na layo nun Precisely. Malapit na sa Pluto. Kaya wala silang karapatan. Correct. So kahit anong mangyayari, China, sorry, hindi nyo maangkin ng Escoda Shoal. Diba, Yusek? Hindi na namin patatagalin itong pag-uusap natin. Ay, mga operational details. Huwag na natin pag-usapan, Yusek, kasi maraming mga nakikinig sa atin makapili. Precisely. Baka machuchu pa tayo doon sa kanilang mga amo dyan sa China. Mananawagan sana ako doon sa mga sinabi mo. Opo. Go ahead, Sige sir. po.
tayo mga Pilipino, ay sinagot na naman yung nagsalita ng UN, yung UNCLOS Arbitral. Let's rally behind the flag of the Philippines. Tayo yung bihado dito. Tayo yung may-ari, tayo yung may karapatan sa lugar. So instead na yung narrative ng China ang ginagawa niyong loudspeaker, yung narrative ng Pilipinas ang mungkahin nyo. Tulong-tulong tayo. Opo, very good. Yusek, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Salamat po. Thank you rin. Thank you. Thank you Ingat po. kayo. Thank you, sir. Alright, si Undersecretary Alex Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council.